Alam nyo minsan, hindi talaga natin kontrolado ang takbo ng buhay. Kaya sa ginagawa kong pagva-van life na to, ay may isang bagay lang akong natutunan na ang bawat pagtatapos ay pwedeng dahilan ng bagong pagsisimula. When the wind is blowing strong and the night's a little colder. Kasi mahigit 40 days na ako sa lansangan at ang dami na nating mga lugar na napuntahan. Pero along the way, ang dami pa din nating mga bagay na natututunan. From your day and tries to crowd out all your peace. Kaya't sa episode natin na to, wala akong ikukwento. Kayo nang bahalang humusga kung tama ba yung magiging desisyon natin sa gawing dulo ng video. But as always, hindi magiging Lem Official to kung hindi ko kayo dadalhin sa magagandang view, magagandang kalsada at magagandang lugar ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman, kunin nyo na yung popcorn nyo at samahan nyo ako sa panibagong episode ng ating paninirahan sa loob ng ating van habang nag-iikot sa bansang Pilipinas. Let's go! Good morning everyone, this is Lem Official Outdoor, a travel content creator na nakatira sa loob ng ating van at nag-iikot-ikot dito sa ating bansang Pilipinas. And today, nandito tayo sa Santiago City, Isabela, at dito kung napanood nyo yung last episode, tumirik yung ating van. At yung pagkatirik natin na yun, yun yung naging dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa harap ng gas station, sa Shell mismo. So nakipark lang tayo dito kasi sobrang lakas ng ulan kagabi, as in talagang bumabagyo yung lakas ng ulan. Kaya buti na lang hindi tayo binawal dito sa gas station at nakatulog naman tayo ng maayos, nakapag-overnight tayo ng maayos. Ali, yung naging sira ng ating camper van na si Vantot ay yung kanyang fuel pump, which is para siyang isang bombilya na katulad nito. Kapag napundi siya, wala siyang senyales, so bigla na lang siyang mamamatay. Ganun yung naging sira niya, kaya bigla siyang tumirik. Pero nagawa naman na po yung ating van at as of now ay pwede na siguro tayong bumiyahe. Wish us luck na walang mangyaring hindi maganda along the way kasi yung dadaanan po natin ngayon ay bundok. Yung bundok na nasa harapan natin ngayon ay tinatawag na Nagtipunan papunta ng Aurora. So ito pong part ng bundok na to ay Sierra Madre na. Nasasakop na siya nung humaharang sa mga bagyo, 'di ba? Kapag may malalakas na bagyo. Bali nakadaan naman na tayo dito sa Sierra Madre Mountains, pero ngayon van yung gagamitin natin, and yun nga, may issue pa yung van natin na sana hindi na mangyari pa ulit as of now na makarating tayo hanggang sa Aurora ng safe. So dito along the way, sobrang ganda ng daan na dadaanan natin dyan. Sobrang scenic, magaganda yung view, yung bundok, yung waterfalls. As in, halos lahat, napakaganda ng daan nito. Kaya stay back lang kayo dyan at tara, samahan nyo ako ngayong umaga na mag-ikot dito sa Sierra Madre Mountains and Cordillera. Cordillera pa ba to? Nagtipunan. Hindi na. So mag-ikot na lang tayo dito sa Santiago papunta ng, ano nga may sakop nito? Isabela, papunta tayo ng Aurora Province. So tara, kunin nyo yung popcorn nyo, samahan nyo ako. Day 38 ng ating pagva-van life at ito yung dahilan kung bakit gustong-gustong nakatira dito sa van. Pakita ko lang sa inyo ng mabilis yung view ko. Nakita nyo view ng gas station. But anyways, ngayong araw ay pupunta tayo ng Dinadjawan, Aurora at dadaanan natin ang Quirino Province. So pakita ko sa inyo yung mga mangyayari ngayon. Maganda yung pupuntahan natin, promise. Hindi nyo to pagsisisihan, mula sa daan papunta doon hanggang sa mismong pupuntahan natin. Sobrang ganda. So tara, sama ko kayo. After a night of non-stop rain, but we slept through the whole damn thing. It was cold on the night you were born. Pumarada lang ako dito, ayan na yung Shell sa harapan natin. So biyahe na tayo mga kabatak. Boss, thank you! Late night strolling, far from home and horizon looking like a sunset dream.
We're not talking water crashing, evening feeling like a postcard scene, 'cause it's just us two. Ang kalsadang dinadaanan natin ngayon ay Quirino Province na, specifically dito sa Madela. Kung may mga taga Madela dyan, comment naman kayo sa comment section. Ito po ay parte na yata ng Sierra Madre Mountains, pero ang pupuntahan pa natin ay sa Nagtipunan hanggang makarating tayo sa Dinadjawan Aurora. Napakaganda ng mga daan na dadaanan natin maya-maya lang, kaya stay tuned and relax. Tell the difference to your eyes. Morning's coming. We're not rushing. Lie with you until the end of time. Bago tayo magpatuloy sa ating biyahe ay may papakilala ko sa inyong isang tao na hindi ko makalimutan, pero ako, nakalimutan niya na ako. Magandang araw po. Pwede pong mag-bless? Kayo po ba si Nanay Jasmine? Yun, sir. Naalala niyo pa po ako? Hindi. Po ako? Hindi. Oh? Hindi. Oh? Hindi. Hindi po. Naalala niyo po mga 2 o 3 taon nang nakakaraan, may dalawang ako tsaka isang babae nakitulog dito sa inyo. Diyan sa picnic area, nakabike kami noon. Bali, thank you lang din pala sa nagpatuloy sa amin dito kay Nanay Jasmine. Pinatuloy niya kami, pinag-CR niya kami dito sa munti niyang tindahan, kaya nakasurvive din ngayong gabi. Naalala niyo po ako? Magandang araw po, Nay. Kumusta po? Ito. Napadaan lang po ako. Oh, Actually, naalala ko lang talaga kayo na si Nanay Jasmine, di namin makalimutan. Hindi niyo po kami maalala. Ano? Nakabisikleta po kami. Mga 3 years ago na po siguro. Ay, matagal na. Opo. Diyan po kami natulog noon. Nakiusap po kami sa inyo na matulog dyan. Nag-tent po kami. Kung naalala niyo po. Pinakain niyo pa po kami ng hipon dito noon. Opo, magandang araw po, Nay. Saan kayo pupunta? Hindi ko alam kung nakalimutan na talaga ako ni Nanay Jasmine. Pero ako, hindi kasi ako mabilis makalimot. Lalo na sa mga taong minsan tumulong sa akin. Advice ko na lang din ito sa inyo bilang isang biyahero na madami nang napuntahan, nakasama at nakilala ay yun ang isang bagay na wag niyong kalilimutan. Yung tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa inyo. Kahit simple pa yan, kahit gaano kasimple yan, kahit tubig lang inabot sa inyo or something, shelter, merienda, wag niyo po silang kalilimutan kasi iba yung madami kang kaibigan. Yun yung nafe-feel ko ngayon na nakakataba ng puso na nagkita uli kami ni Nanay Jasmine na matagal kaming 3 taon. Halos din niya na ako maalala, pero nung pinakita ko yung picture namin, naalala niya pa ako. At shoutout kay Nanay Jasmine, shoutout din sa lahat ng mga taga dito sa Nagtipunan. But anyways, continue na natin yung biyahe, napakaganda. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a pen. Feel the weight as the words sink in. My mind moves too fast for my head. I need to tell you this while I still can. Naalala ko pa 3 years ago nung unang beses akong nakadaan dito. Sobrang gandang-ganda ako. Ngayon, gandang-ganda pa din ako. Kaya maya't maya din ang tigil ko. But anyways, may falls tayong dadaanan. Dinaanan din namin to last time. Liberated keys, another page done. My soul at ease, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'm so glad I found you the old-fashioned way.
Sa tabi nga lang ng kalsada ay may madadaanan ka ditong magandang waterfalls, kaya iniwan ko muna dyan si Vantot tapos naglakad tayo ng ilang minuto at pagkatapos ganitong view na yung bumungad sa atin. I said, stay, I've been waiting for you. I said, stay, won't you wait for me too? I said, stay, I've been waiting for you. I said, stay, won't you wait for me Bali, nasa likod na natin ang napakagandang falls. Hindi lang ako makaligo kasi sobrang lamig po ng tubig dito. Pero pag summer kayo pumunta, sobrang sulit dito. Hindi yata ito nawawala ng tubig sa pagkakaalam ko. Pagkatapos tumambay ng kaunti sa waterfalls ay pinagpatuloy ko na ang ating pagbiyahe dito sa Sierra Madre Mountains at napakaganda talaga ng view na dinadaanan natin. I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Too many beautiful nights I spend my time alone. Can't seem to have an appetite for getting up out the door. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days. I've tried every morning to wake up an optimist, but all I can do today is just try to exist. Too many years gone to waste on what was never me, waiting for things to change, never knowing what I need. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days, and I'll find a way to be okay when the world falls down on me. I'm gonna leave this place for another state where I can finally be free. I gotta believe that I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Ang bababa ng buko dito, oh. Sarap kumuha, oh. Ha? Okay lang, uray may salang, kuma. Okay, 5 minutes after mga kabatak, may nadaanan akong nag-aayos ng buko tapos sinubukan kong bumili sa kanila. Tinanong ko kung magkano, hindi na pinabayaran, isang piraso yung hiningi ko. Kahit dalawa o tatlo, sabi pa nga okay lang daw eh. So, ang babait ng mga tao dito, salamat po sa isang pirasong buko na ibinigay nyo po sa akin. And finally, after ng mahabang paglusong, dito na tayo sa Dipakulaw, Aurora, sa Dinadjawan. Hanap tayo makakainan. Ang plano ko ngayon ay hahanap lang ako ng public beach, tapos papark lang ako doon, tapos doon ako magka-camp. So hanap tayo dito. Medyo mahirap nang humanap ng parkingan ngayon, no? Kasi dati yung mga alam ko na public beach na bukas lang, ngayon may mga bakod na, either may bakod na or dine-develop na. So
Pangalawang balik ko na to. Ikot pa ako kung sakaling may makita. Update ko kayo. Mga 40 minutes akong nag-ikot-ikot dito sa bayan ng Dinadjawan, Aurora upang maghanap ng public place. At as always, medyo mahirap na talagang humanap ngayon. Pero buti na lang, nakita ko itong kanto na to. Finally, nakahanap ako ng public beach. Actually, tabi ng kalsada, pero okay na to. Di na ako magsisettle at dito na nga ako nagpalipas ng oras. Tamang chill-in lang. Tamang pahinga lang din ng katawan. Pagkatapos, kinahapunan ay naglakad-lakad ako. Napakaganda din kasi talaga ng buhangin dito. Gonna find somewhere to slow it down. By a little place way out of town. Take my time, 'cause it's all mine. Trade my pride for a quiet life. Maybe then my time will come around. Maybe then my time will come around. Way out of town. At mga bahay. Ay, good morning. Ang kalat ng ating bahay, mga kabatak. So, bali dito tayo natulog sa beachfront. Yan. Tapos, libre lang ang parking dito kasi yan yung kalsada mismo. So, pwede ka mag-park dito. Yan. Wala nang libre ngayon. Pero yung mga dulo ng kalsada, usual, public beach yun. Yun yung number 1 tip. Kaya nung nakita ko tong kanto na to, pumark na ako dito. Lumipat ako actually kahapon, doon ako sa kabila nakapwesto. Kita nyo yung raindrops, magdamag yung ulan kagabi. Yan. Ang kalat. Pero ang ganda ng view. Good morning mga kabatak. Meron tayo ngayong 4 na problema. At number 1, uuwi na po ako. Ayoko pa sana talagang umuwi, pero yes, uuwi na po ako. So unang dahilan, medyo unpredictable talaga yung weather dito sa East Coast. Basta gawing Baler, Dinadjawan, hanggang Kasiguran, Dilasag, mayat maya ang ulan. Makikita nyo yung mga raindrops dito, sobrang lakas ng ulan kagabi, as in. Pangalawang dahilan, wala na akong paglalagyan ng video. Puno na lahat ng SD cards na dala ko, pati na din yung hard drive. Pangatlong dahilan, nag-mental breakdown ako kahapon. Ganito kasi talaga ang nangyayari sa akin pag malapit na akong makauwi. Yung kinalalagyan ko ngayon, 150 kilometers na lang, nasa bahay na ako. At lagi akong naho-homesick kapag malapit na ako sa bahay. Ewan ko, kahit nung nagbabike kami, yun ang number 1 na problema sa akin. Pag malapit na makauwi, tinatamad na talaga ako. Pero hindi ako tinatamad na tumira sa van or mag-van life. Parang namimiss ko lang din yung pamilya ko, especially yung lola ko. At pang-4 na dahilan, gusto ko na ding mag-add ng konting setup pa dito sa van. Yes, may mga kulang kasi dito. Parang dry run pa lang talaga kasi tong van life na to, pero nakita ko na agad yung mga kulang. Unang-una, water supply at kung ano-ano pa. So magdadagdag pa ako ng setup dito. So hindi din talaga mapapahinga pag uwi sa bahay. Basically, this video is a homecoming video. Kaya naman, magpapak na ako maya-maya, maligo lang ako sa dagat at punta na tayo sa bahay natin. Sa totoo lang, ang tagal kong iniisip na magiging decision ko na to kasi baka pagsisihan ko lang din sa huli. Pero at the end of the day, wala din naman akong choice. Kaya tara, biyahe na tayo. Okay, nakapag-decide na ako na gusto ko pa din pala talagang tumuloy. Pero kailangan ko na talagang umuwi kasi wala talaga akong SD card. Yun yung main reason. So nakapag-decide na din ako na uuwi na lang ako ngayon. And this video is a homecoming, mga kabatak. Samahan nyo akong umuwi sa bahay. I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Ito yung desisyon na hindi ko alam kung tama kasi plano ko sanang sumagad hanggang sa Dilasag, Aurora para minsan na lang yung biyahe dito. Ang kaso, wala na akong SD card kaya naman napagdesisyonan ko na lang talagang umuwi. Pero bago yon, dadaan muna tayo sa iba pang mga pasyalan dito along the way. One of these days, and I start to feel better. Maybe
change. And I realize it's not so bad. Once I get out of my head, I'll get my shit together one of these days. I've tried every morning to wake up an optimist, but all I can do today is just try to exist. Too many years gone to waste on what was never me, waiting for things to change, never knowing what I need. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change. Huminto muna ako saglit dito sa Sabang Beach upang i-check tong alon. Tapos susubukan ko mag-surfing. Hanap na lang ako ng surfboard na marirent dito kasi ang tagal ko nang gusto ulit mag-surf. At medyo okay naman yung alon ngayon, pero mahina. Yan, maganda dyan, shortboard siguro. Bali, hanap muna ako ng pwedeng marentahan na surfboard dito. Dyan muna si Vantot. At itong Sabang Beach, sinadya ko talagang pumunta dito ngayon para makapag-surf yan. Medyo okay naman yung alon kahit papano. Dami ding nagsisurf po. Yan. Opo. Sir, magkano sir rent ng board? Bali 400 po pag rent lang po. Pero pag may instructor, Hindi, rent lang sana. 400 po. 400. Wala nang discount? Depende po sa inyo kung ano. Ilang araw po. Wala pa kasi akong sariling surfboard kaya nag-rent muna ako dito for 400 pesos. Kaya okay na din yan para makapag-surf lang tayo ng kaunti. Nothing gold can stay. We'll be old someday and waste our lives away. Waiting for life to get better. Hold or play, we are not okay. We'll waste our lives away. Waiting for life to get better. For life to get better. Yung ibang files na nakita nyo kanina, galing pa yun sa La Union kasi nga wala na talaga akong SD card. Tipid na to. So tapos na ako mag-surfing, sobrang enjoy din naman talaga. Medyo mahal lang ang rental kaya bibili na lang ako ng surfboard ko. But anyways, dire-diretso na ang biyahe ko ngayon, pauwi ng Nueva Ecija at magkita-kita tayo sa bahay. Bago nga ako umalis ay naglakad-lakad ako dito sa lugar. Pagkatapos may nakita ako dito na isang tuktok na feeling ko isa itong moving cart. Kaya hinintay ko siyang mag-set up para makita natin yung itsura nito at hindi nga tayo nagkamali. Isa nga ito na coffee cart. Medyo nagulat nga ako nang binuksan niya na itong kanyang cart dahil makikita natin dito na gawa din ito sa palutsina wood kaya sobrang astig at sobrang lakas ng dating. Siguro idol tayo nito. Hindi ko na din pinalampas yung pagkakataon na umorder at matikman yung kanilang kape kasi syempre bakit naman hindi, di ba? Maganda din yung setup ng ating kaibigan dito, ang cozy. Pwede nyo siyang makita dito sa Camp Rabina sa Baler Aurora. Napakaganda din ng view dito dahil tabing dagat lang. Tuloy-tuloy na din yung naging biyahe ko mula dito sa Aurora papunta ng Nueva Ecija, yung hometown natin. Pero hindi ko inasahan na may ganitong view pa pala tayong madadaanan. I rode a high to the end of the bottle. I rode a high to the end of belief, and I pushed it hard, yeah, way too far beyond the point of truth. I rode a high to the end of you.
Ang kalsadang ito ay ang nagdudugtong sa Nueva Ecija to Aurora. Pagitan nito ang Pantabangan at may nadaanan din tayo na napakagandang campsite dito. Pwedeng-pwede talagang mag-overnight. They say there's one card you shouldn't play. I hit it hard each and every way. I rode a high to the end of the bottle. I rode a high to the end of the leaf. And I pushed it hard, can't wait to find beyond the point of truth. I rode a high to the end of you. If I could turn back time, maybe I could prove you better. Malapit na ako! Malapit na ako makauwi! Konti na lang, Bantot! Woo! Nice journey! Kasama ka at kasama kayong lahat! Pidot! How are you? Kumusta? Kumusta ang Pidot? Kumusta? Kumusta ang Pidot na yun? Ganda balahibo mo ngayon ah. Love you. And finally mga kabatak, nakauwi din tayo dito sa amin. Ito yung munti nating kubo. Dito ako laging tumatambay. Actually, madaming video ako ginawa dito nung nagko-customize tayo kay Bantot. At finally, nakauwi tayo ng safe and sound. So magbabakasyon lang ako dito ng mga 1 linggo. Tapos alis na ulit. Sobrang sarap sa pakiramdam na nakauwi tayo ng safe at ligtas. Nakakamiss din matulog sa isang bahay na wala kang masyadong pinoproblema. Pero syempre, masarap pa ding mag-van life. Gagawin lang naman natin yung van natin. Pagkatapos, aalis na uli tayo at pupunta tayo ng Visayas at Mindanao. Eto nga yung unang umaga ko dito sa aming bahay at una ko ding ginawa dito ay ibaba yung mga gamit-gamit na nandito sa van. Eto, may naiuwi din pala ako na langka. Nabili ko lang to ng parang 60 pesos sa daan kaya sobrang panalo, 'di ba? Ang sarap lang din minsan bumiyahe sa mga probinsya kasi may mga bagay kang ganitong maiuwi. Hey guys, this is Lem Official Outdoor at travel content creator na nakatira sa loob ng ating van, pero ngayon nandito tayo sa bahay ng aking lola. Pasensya na kayo kung medyo makalat yung background natin kasi may bata dito, may pamangkin tayo dito na nagkakalat, tsaka ako din nagkakalat din ako dito minsan. But anyways, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga nanood sa lahat ng episode natin dito sa ating YouTube channel, sa pag-iikot natin dito sa ating napakagandang bansang Pilipinas dito sa Luzon. Actually, ito, yung mga videong in-upload natin is most probably mapapanood nyo parang siguro mga 1 year na after ng shooting kasi hindi tayo nakakapag-edit sa daan dahil wala tayong laptop, wala tayong computer na dala-dala at isa yan sa mga problema natin along the way. Kaya ngayon, ang gagawin natin ay susubukan nating maglagay ng computer sa loob ng ating van. Susubukan nating humanap ng mga sponsor para sa ating power station para mas malaki yung kuryente nating dala-dala sa van. Susubukan nating maghanap ng diskarte kung paano tayo magkakaroon ng ref, paano tayo magkakaroon ng water tank sa loob ng van. Lahat yan gagawin natin kaya tayo umuwi ngayon dito sa Nueva Ecija. At isa pang bagay, kaya din tayo umuwi para syempre makahinga din ng konti. So probably mag-i-stay ako dito ng I think mga 1 week lang sana yung plano ko pero most likely ma-adjust yan hanggang 14 days siguro. Pagkatapos
pupunta na tayo at babiyahe papunta naman ng Visayas at Mindanao. Mas magiging matagal yung biyahe natin doon kasi itong North Luzon Loop na ginawa natin, kung tutuusin, ano pa lang to, test ride pa lang to. Kung napanood nyo yung pinakaunang episode natin, sinabi ko doon na wala talaga akong plano pa sanang mag North Luzon Loop kasi hindi pa ready yung van, hindi pa ako ready. But guess what? Being ready is actually not a feeling. It's a decision. So, nag-decide ako noon na umalis na lang bigla-bigla. Ang dala ko lang na damit, halos wala pang 7 pairs. Tapos, ang pera ko lang, konti lang din talaga. Pero, syempre, nag-decide tayo na maging handa na nung araw na yon. Kahit papaano naman, ay nagawa natin. 40 days tayo sa daan, ha? 40 days. And after dito, mag-ikot-ikot tayo sa Nueva Ecija para makita nyo din yung ganda ng Nueva Ecija. And yun, nagpapasalamat ako kasi sinamahan nyo ako dito sa journey kong napakahaba. Ang daming nangyari, nasira yung van, nagka-problema yung sasakyan, nagkasakit tayo, pero at the end of the day, nakauwi tayo ng buhay. Pero syempre, as a van lifer, gusto natin na most of the time ay nasa kalsada tayo. Kaya gagawin natin ng mabilisan lang talaga itong ating itong pag-upgrade natin sa ating van para after nun makalabas na tayo at makabiyahe ulit. Nagpapasalamat lang ako kasi ang dami kong natutunan along the way. Maganda din na may dry run tayong ganito sa mga gustong mag-van life na may testing ba. Kumbaga nasubukan natin dito yung matulog sa lansangan, matulog sa campsite, ano yung mga problema, yung mga kulang. Lahat yun natutunan ko along the way in the 42 days ako sa daan. So, lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari kapag nasa Visayas at Mindanao na ako, ay natutunan ko lahat yan dito sa Luzon. So, ako, inaamin ko sa sarili ko, even though ang dami kong experience since 2016 yata, nagta-travel na ako dito sa Pilipinas, nagmakit na ako ng bundok, nagbike pa tayo, tapos ngayon, van, sa dami ng experience ko, mas madami yung natutunan ko at along the way. Kasi ganun talaga, traveling is not just a journey, it's a study of living the life and kung paano ka magso-survive sa daan tsaka makikisalamuha. Pero at the end of the day, ang isang masarap dito ay nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. And as of now, gusto kong ipaalam sa inyo na babiyahin na tayo papunta ng Visayas and Mindanao, kung saan tatawid natin yan ng Roro, gagawin natin yung mga bagay muna dito sa van and ewan ko, basta bahala na. Gusto ko lang pasalamatan kayong lahat kasi sinamahan nyo ako sa journey na to, sa lahat ng mga ups and downs natin and nandyan kayo at I promise na after nating magawa lahat, sunod-sunod yun ang mapapanood yung mga videos natin dito sa ating YouTube channel kasi may gusto akong ipakita sa inyo Wait lang Unang-una na dyan, yung camera gamit-gamit ko ngayon is the DJI Action 5. Pinadala sa atin to ni DJI, syempre. Pagkatapos, meron din tayo ditong isang power station, mini power station, which is mas magiging convenient na yung biyahe natin along the way kasi nga, yun yung sinasabi ko sa inyo, spoiler no? May papakita pa ako sa inyo dito sa mismong van natin kasi may tinitest na ako ngayon at the moment na isang bagay na tingin ko makakatulong talaga ng malaki para sa atin. Eto. Wait lang, magsisindi lang tayo ng ilaw. Eto, handa na ba kayo? Meron tayo ngayong dalawang power station na naglalakihan dito. Ito is from DJI. Shoutout po sa DJI. Ito, different brand. At ito din ay different brand. And for reference, yung ginagamit ko na power station ay sobrang liit lang nun. Pampailaw lang dito. As in talagang parang dalawang charge ng cellphone, tapos dalawang charge ng drone, dalawang charge ng camera, lobat na siya. So at least ngayon, magagawa na nating mas maluwag yung van at plano nating bumili ng ref. Dito natin ilalagay yung power station natin, either dito or dun sa baba, tapos sa likod ng van sa taas yung water station natin. So, yeah, madaming mangyayari dito, madaming mga exciting part na magbibuild tayo. Hindi ko man siguro ma-document sa inyo, pero at least kapag bumiyahe na tayo ng Philippine Loop natin, Visayas and Mindanao Tour, ay at least mas ready na tayo, mas handa na tayo. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, you will never get ready in this life. Kailangan nyo lang mag-decide na ready na kayong simulan yung first step na kailangan nyong gawin. And yun, ang susunod natin siguro mga videos is review nitong mga to, power station. And pagkatapos nun, siguro sasagutin natin yung mga most common question na itinatanong nyo sa akin, katulad ng saan ako nagsi-CR, natutulog ba ako nang nakasara yung buong van, at kung ano-ano pa, ano yung trabaho ko along the way. Lahat yan sasagutin natin, kaya stay tuned lang kayo dito. Just in case na may tanong kayo, pwede kayong mag-iwan ng komento dyan sa baba. And yun, wala na akong masyadong ikikwento kasi
nakwento ko na lahat eh. Naubos na ako sa van. At isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos, syempre dahil nakauwi tayo dito ng safe and ligtas. Nakauwi tayo ng walang problema at ewan ko, siguro mag-edit lang muna ako ng ilang mga videos natin na nakikita nyo dito. Tapos yun na, pagka-edit natin, alis na din tayo agad. Tapos biyahe na tayo ulit. Isang bagay lang pala yung iiwan ko sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ako po si Lem Official. Nagta-travel sa buong Pilipinas at gusto kong baguhin yung perspective ng bawat isa na gusto kong sana ma-enjoy natin yung buhay. Ang ginagawa ko kasi is counter-flow sa culture. Counter-culture yata yung tawag dito. Ewan ko, invento ko lang yung salita na yun. Pero counter-culture is living the different life na kinalakihan natin. So, i-explain ko na lang to sa ibang video. At gusto kong sabihin sa inyo na kung ako nagawa ko yung pangarap kong pag-van life since nagbabike ako, yan yung pinapangarap ko, kayo din, mas kaya nyo pang gawin yan at mas kaya nyo pang higitan. Gusto ko lang pasalamatan din kayo kasi nandyan kayo na nakasuporta sa akin. And yun, hanggang dito na lang yung video at mabuhay kayo hanggang gusto nyo at mabuhay din kayo sa parang gusto nyo. Yan lang, this is Lem Official Outdoor at salamat sa panonood. See you next time. Let's lose track of time, darling, stay